Okay, meron po tayong naranasan ngayon. So, every week merong iba't ibang nangyayari sa bansa natin. So, yun nga po yung nangyari po na yung namaril at nanaksak na babae. So, tatlong pangyayari po yun na sabay-sabay sa isang araw na nangyari. So, ang involved dito yung mga kabataan. So, kaya nga po ay nakaka-aware po at talagang bukod pa po doon, yung malakas na lindol nangyari sa Valenzuela, bansa po ito. Ang alam ko, South America ba yun o North America? Opo. So, hindi ko po, pero halos sa 1,000 o 100,000 ay, so hindi ko po alam kasi mahirap magano sa social media. Pero sa nakikita po natin, yung mga building po talaga nag-collapse. Marami po ang nakakabahala. Tapos ngayon po sa ating bansa, pinag-usapan nga po dito, ay mapakaraming may krisis po sa ating politika at banta po ito para sa ating bansa, lalo sa ating mga simpleng mamayan. Kaya nga po, purihin ang Panginoon kasi po may church, may body of Christ, may mga manampalatayas dito sa ating bansa. Kasi po sa Bible, yung po ang tinitignan ng Diyos, yung panalangin ng mga anak niya. Ayan po. Kaya nga, hindi ko po alam kung kayo ay nanalangin para sa ating bansa. Nanalangin po ba kayo sa ating bansa? Opo. Mahirap magsabi ng amen. Kasi pag sinabi mong amen, hindi totoo, nakakasala ka sa sarili mo. Pinasisikit mo ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Kasi po, yun po ang napakalaga ngayon. Kung nakaraan po ay napag-usapan natin ay yung make your calling and election sure. O totoo bang talagang tinawag ka ng Panginoon? Kasi napakahirap po na maiwanan ka kasi darating ang Panginoon eh. Pero kung di ka naniniwala dito, sa iyo na lang yon. Pero dahil nakasulat, kahit ano po ang sabihin natin, kaya mga kapatid, kung di ka seryoso sa buhay spiritual mo, ay ito yung panahon na siguro po gumising tayo kasi hindi nakakatulong, unang-una, sa buhay natin at yung mga mahal natin sa buhay. Opo. Ay, tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Ayan, tingnan mo. Sila pa rin yan, di ba? Opo, di ba? Pero, sino yung bago dito? Tingnan natin yung bago. Bagong mukha. Ayan, bago nakita mo. Di ba? Tayo pa rin, di ba? Kaya kung titingnan po natin, mayroong mga bagay na talagang totally hindi po pwede sabihin natin na tayo po ay manatili po na kampante, maging kampante po tayo na okay lang, basta at least kasi mamaya may gawain na naman tayo ng youth, di ba? Pero alam po ba nyo, ang sa akin po, kailangan po natin talaga yung mayroong mga activities para at least meron tayong pamalit doon sa activities. Kasi sa libutan, meron ganyan, di ba? May mga party, may mga outing, kasiyahan. Pero pagdating ba sa gawain ng Panginoon, wala bang ganyan? Meron. Kaya lang, hindi po nagiging sapat ang kaligayahan ng marami kasi kung hindi tayo totoo. Pero kung totoo ka, kaya nga po sabi ko, minsan may napag-usapan namin tungkol doon sa gawain natin sa Matimbo. Kasi pagdating doon sa meron silang ginagawa ngayong mag-outing sila. So salamat, sabi ko, maganda yan. Kaya lang, ang tignan natin, kasi bawat pamilya may mga outing, may mga lakad, kasi may mga pera sila. Pero maraming mga mahihirap ang mga kapatid na hindi naman, kaya hindi nila ka-afford yung pong gastos. Kaya kung minsan, meron po tayong ginagawang family day. Kaya maranasan nila yung mapag-share tayo ng pagkain. Meron tayong ginagawang outing. So, ang purpose po natin doon ay mabuo ang ating pamilya sa Panginoon. Hindi po yung leisure o yung pleasure lang natin na, kaya ko ito makapagbigay. Kaya nga po, gusto ko po ma-develop sa atin yung pagkakaisa. Nung meron, ay magbigay doon sa wala. Pero mahirap po. Mahirap na pilitin ang isang tao. Kasi po, hindi tayo Diyos. Pero kung ang Diyos ang kikilos sa atin, at alam natin sa last day, ay lahat ng ito ay bitignan sa atin ng Diyos. Kung sino tayo, iyon po ang napakahalaga. So, makita po natin sa pag-aaral natin ngayon ay Hebreo chapter 12, verse 14. So, pamilya na po tayo dito. Okay, kaya napakahalaga po sa akin ang pagiging ready, prepared. Kasi yung nangyayari sa mundo ngayon, nangyayari sa bansa natin, ay hindi po, ano ba yung magmamarites, sino magmamarites doon? Okay.
Okay. Pakinggan naman natin ito lutuin. Ano kayo niluluto doon? Pwede ba mamaya na lutuin yun? Pwede ba yun? Hindi naman kayo nagmamadali, di ba? Okay, pwede ba yun mga nagmamarites? Kasi narito po tayo pang sumamba. So, yung pagkain naman pwede makapaghintay yan. Okay. So, nakaka-disturb mo malakas siguro. Baka makita yan doon sa, naka-video tayo. Ang ganda pala ika doon sa sarap ika doon. Nagawa na di ba? Hello, pakihinto lang muna. Okay. So, purihin ang Panginoon. So, makakapaghintay naman ang ating espiritu, no? Pero yung kaluluwa natin, minsan lang kumain Kung minsan at kulang pa nga, nakakain natin. Kaya napakalaga po sa akin yung maging seryoso. Kaya nga po, kung sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka seryoso dito, lumabas ka na. Diba? Okay lang, di ba? Kasi po, kaya lang sa mga baguhan, kaya nga mahirap Kasi alam po ba nyo, ang kailangan po natin ngayon, sabi nga, makita sa atin ang bunga. Opo. Pag hindi nakita sa atin ang bunga, so, yun nga po, pwede kang magkaroon, actually, may dalawang klaseng bunga, mabuti o sa masama. Opo. Pero kung ang naging bunga mo lang nakita sa iyo ay sa kasamaan, hindi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabihin sa iyo, hindi ka pa totoo. Sa panahon ngayon, napakahirap po na yung magbigay po tayo ng mga false hope, yung mga ibang mga salita na, pero kailangan po natin ma-encourage. Pero naniniwala po kung ma-encourage tayo kapag tayo may Holy Spirit. Kasi po lahat tayo hindi exempted sa mga pagsubok. Kaya nga yung Hebreo chapter 12 verse 14, ito po ang ating pag-usapan ngayon. Sabi dito, okay, kung nariyan na po kayo, sabi niya, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Okay. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, pinamanggutan ko po ito, be holy that you may see the Lord. So, be holy that you may see the Lord. Maging banal upang makita mo, o magpakabanal ka upang makita mo ang Panginoon. Okay. Maging banal ka. Pero yung pagiging banal, hindi po yung nasa loob ka lang ng kapilya, maganda suot mo. Kaya nga napakahalaga po na tayo po ay maging seryoso sa ating buhay spiritual. Pagka hindi po, ay baka po tayo ang mag-regret sa bandang huli. Kasi po ay napakahirap na mag-makeup po sa bandang huli. Sabihin natin, hindi naman pwede sabit Gusto kong sumabit pag may rapture na, sabit ako dyan. Hindi pwede sabit, kailangan sure ka, nakasama ka. Pero tandaan natin, yung rapture, makikita natin ang mukhaan ng Panginoon. Amen? Okay, basahin ko lang muna dito sa 1 Thessalonica chapter 5. Ito po bilang, di ko po sinulat yan, pero babasahin ko po sa inyo bago tayo magsimula. Meron pong sinabi dito sa 1 Thessalonica chapter 5, verse, okay. Kung may Bible kayo, buksan po niyo yung Bible. At sabi po dito, 1 Thessalonica chapter, chapter 5, verse, 23, sabi dito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos, na siyang nagbigay ng kapayapaan at naway patanatili niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Naway. Pero ito'y, sabi nga dito, pero sabi nga sa 24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Gagawin niya ito, hindi para sa lahat. Sa mga tunay lang mananampalataya. Kaya nga note, maging totoo ka na. Kung hindi ka totoo, mga kapatid, alam namang sisita sa iyo Pwede kang patuloy mag-ministry, pwede kang patuloy na tumatayo, pwede, wala namang sisita sa iyo Kaya lang, paano kung dumating ang rapture, hindi naman natin mapipilit ang Panginoon, Lord, bakit ako naiwan? Hindi naman pwede. Hindi naman pwede sabihin natin na ipilit natin na ito tama naman ang ginawa ko. Hindi, ang nakakaalam kung tama ang ginagawa natin ng Diyos. Amen?
Kaya nga sinabi nga ng kabikaan wag natin sabihin na yung tama ang ginagawa natin. Di ba? Diyos lang nakakaalam ng laman ng ating puso. Kahit maganda ang ginagawa mo, kung di naman ayos ang puso natin, di ba? Kung ito'y pakunwari lamang. So, sa panahon po ngayon, napakahalaga po. Kasi po, pag sinabing kabanalan, hindi po ito yung kailangan may programa, kailangan ganito, baptize ka na ba, kailangan tapos ka na ba ng lesson na ganito, kailangan ba may ministry ka na, kailangan ba leader ka ba o hindi. Amen? Kaya siguro po kung yan ang pananaw nyo, hindi po yan. Ang pananaw dyan ay kung ang katotohanan ay pinamumuhay na natin. Hindi po yung feelings natin, hindi yung emotion natin, hindi yung pagkaunawa natin. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, sinusunod mo ba yan? Iyon po ang katotohanan. Hindi po tayo ang nasusunod, hindi yung damdamin natin. Although na kailangan po, nasabay na ginagawa natin yan para ma-encourage tayo na gumawa ng mabuti. Kasi nga po, pag wala tayong ginagawa ang ating laman, ang ating katawan, so kaya nga hindi ito maging malinis kasi ang katawan natin nangangailangan niya ng sarap, nangangailangan niya ng pahinga. Kaya ang iba gusto sa mall, di ba? Masatisfied yung kanyang laman kasi hindi pa tayo patay. Para sabihin natin, tayo po ay hindi kontento na kay Lord. Sino sa inyo ngayon ang nagpuyat kagabi? Sino sa inyo? Kaya nga ang problema natin ngayon ay yung baksak na moral at spiritual na aspeto ng buhay ng tao. Kaya nga po, may pangako ang Diyos. Kaya nga sabi dito po doon sa 1 Thessalonica, ulitin ko po, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan na buo niyong katauhan. Ang ating katauhan ay may espiritu, kaluluwa at katawan. Opo, yung katawan natin ay yung lagi nating binibigyan ng kasiyahan. Pag nagugutom ka nga, naku, tagal naman ikang maluto yung pagkain. Di ba? So, purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga po na tayo po ay gumising. Okay? Be holy so that you may see the Lord. Yan ang ating pinapangarap. Una, every disciple choose to be holy. So bawat talaga ay pinili upang maging banal. Kaya nga po, siguraduhin natin na tinawag tayo, pinili tayo. Kung hindi po, napakahalaga po na tayo po ay maging kampante sa lahat ng bagay. Kasi po, hindi tayo naghahanap ng satisfaction. Opo. Amen. Hindi tayo naghahanap ng satisfaction ng ating gusto, ng ating laman. Okay. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Kaya, napakahalaga po yung pakikinig. Kasi minsan lang po tayo makapakinig. At kung hindi tayo nagiging seryoso, kaya minsan hindi nga tayo seryoso, naapektuhan pa natin yung nakakatabi natin. Imbis na makapakinig, maging seryoso na attention, ay nakukuha pa natin sila. So alam po ba nyo, yan po ay isang kasalanan. Kaya nga po sa gawain ng Panginoon, ay hindi po ito sinasabing nakasimangot ka, wala kang ginawa, hindi po. Pero kung ikaw ay may kapayapaan sa Panginoon, gagawin mo, na ikaw ay makikinig, walang istorbo sa iyo. Hindi ka maistorbo yung laman. Kaya nga doon, sabi nga, dapat yung kasangkap ng ating katauhan ay lahat ay kumikilos po yan. Yung ating katawan, attentive tayo sa pakikinig, kasi po yung katawan natin, taga-mahina yan. Kaya nga po, marami bumabaksak sa kasalanan. At ay nga po, ang latest po ngayon, maraming baksak na moral, anti-spiritual, marami karamihan ngayon ay bumabaksak sa kahalayan, kahit po mga leaders sa iglesia, kahit naman po sa Old Testament, sa Bible, nakasulat po, lahat po bumabaksak. At kaya nga po, nasulat ang maraming batas sa Bible na ganito, ganon, dapat ganito, ganon. Kasi po, naranasan nila. Kaya nga po, nung unang iglesia, wala pa yung mga batas, kaya nga marami dyan ay kinalunyan niya ang asawa ng kanyang ama. Sa Korinto pa lang yan. Tapos ang dami pong pangyayari sa Bible. Merong nagdemandahan, magkakapatid, merong tisuran. Hanggang ngayon ang nangyayari yan. Kaya mga kapatid,
Ang ating pinag-usapan ngayon ay be holy so that you may see the Lord. Pag sinabing holiness, ay hindi po ito yung ginagawa natin. Kundi kung yung nakasulat sa Biblia, meron tayong pag-respect, paggalang, at na titingnan po natin kasi pag hindi po ganoon ang mangyayari, madidisappoint tayo kung ano po yung gusto natin maabot. Kaya nga po sa isang gawain po natin, nang pinag-usap ko sa kanila at nakita ko, alam mo, yun ang iniintay ko sa inyo, magkaisa kayo. Ngayon ay kampante ako, hindi dahil sa tama yung kanilang desisyon o gagawin, kasi may pagkakaisa sila. Amen? Ano mang kaharian, sabi sa Bible, sabi ni Jesus Christ, pag walang pagkakaisa, babaksak yan eh. Kaya nga titingnan po natin, maraming gawain ng Panginoon ay hindi po umuusad dahil nga po sa minsan yung mga leaders, mga workers, hindi nakakasundo. Opo. Pero mga kapatid, ay kaya nga po, at yung mga sumusunod naman, kung minsan nga po, siyempre, yung mga baguhan, ang tinitingnan niya, yung mga datihan na sa loob ng iglesia. So, tingnan po natin mabuti ang picture. Siyempre, pupunta dito yung mga baguhan, titingnan yung mga datihan. Kaya nga po, napakahalaga po. Kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, hindi pa, yung pong mga hindi pa mananampalataya ang binabasa po tayo. Hello? Kaya nga kung may pumunta dito ng baguhan, hindi pa sila nagbabasa ng Bible, pero ang babasahin nila siyempre yung, di ba? Maaari nag-invite sa kanya. Kaya nga yung hindi po tayo mamumunga kung hindi po tama ang ating gagawin. Kaya nga, every disciple choose to be holy. Tinawag tayo ng Diyos, sabi nga, so bawat alagad ay pinili upang maging banal. Ayan. 1 Peter chapter 1 verse 2. Kinuha ko ito sa inyo, New Living Translation. Ayan po, sa English. Sabi dito, God the Father knew you and chose you long ago, and His Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed Him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. May God give you more and more grace and peace. Sa Tagalog po, so kinuha ko po ito sa yung mabuting balita ang Biblia. Sabi dito, kayo pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin. Yan. Masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagkapala at kapayapaan. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay hindi nagiging masinurin, ang ibig sabihin, hindi pa tayo napabanal ng Holy Spirit. Pero lahat po tayo may Holy Spirit. Kaya nga po, meron po tinatawag na baby Christian at merong matured Christian. Kaya hindi po sabihin 20 years ka na sa Panginoon, sabihin, matured na ako. Hindi po. Kasi titingnan niya sa bunga. Opo. Kaya pwedeng maging baby Christian ka, 20 years ka pa na rin. Kasi wala ka pang pagsunod. Hindi mo nagagawang sundin si Jesus Christ. Opo. O si Jesus Christ, sinusunod ko, pastor ka eh. Hindi, siyempre, sino ba nag-design para magkaroon ng pastor? Kaya mga kapatid, yun po ang ibig sabihin, kung hindi tayo nakakaisa, kasi lahat naman tayo, yung mga leader, dinesign yan ng God para sa iglesia. Kasi kung walang namumuno, magulo yan, di ba? Hello? Nandiyan pa kayo. Pero hindi naman kami ang mahalaga, di ba? Ang mahalaga, magkaroon po tayo ng bukas sa puso na makinig at unawain kung ano yung pinadadala ng Panginoon, kahit ba siya ay walang pinag-aralan, kahit ba sa paningin mo siya ay mababa, kahit ang maging pastor mo dito ay isang magsasaka. Kung sinusunod mo si Kristo, magkakaroon ka ng respeto sa mga tinatawag ng Diyos. Kaya napakalaga po na tayo lahat ay gumising. Kaya nga sabi nga, kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa. Sa iba sali nga yan, sa mga passage, sabi nga, mula pa ng likayin ng Panginoon, ng sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos. Hello? Titingnan mo, special ka sa Panginoon. Special ka sa Panginoon. At bihira po yung bang pinili. Sabi nga, pinag-aralan natin noon, yung in-adopt lang tayo. Alam niyo yung mga in-adopt,
Swerte sila eh. Bakit kaya nyo? Pinili sila eh. Binalikan sila eh. Di ba? Pinagsikapan sila makuha doon sa orphanage. Di ba? Merong ganon, di ba? So, nagmula yun sa puso, hindi nagmula sa bahay bata ng ina. Di ba? Biro mo, minahal ka, hindi ka naman tunay na anak. Hello? Ganun po ang kalalagayan natin. Hindi po tayo karapat-dapat sa Diyos. Sabi nga sa Bible, ang gumagawa ng kasalanan ay anak ng dyablo. Hello? Tingin mo katabi mo, papayag ka ba? Siyempre hindi. Anak ba ako ng dyablo? Tingnan mo, nagpapatuloy sa pagkakasala, anak ng dyablo. Hipuin niya eh. Basahin niyo yung Bible. Chapter 3, Una Juan chapter 3. Sa bandang huli, di ba? Ang gumagawa ng masama ay anak ng dyablo. Di ba? Dahil ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Tama? Ano ba yung masama? Ano ba yung nakasulat? Ang alam natin masama ay nagnakaw, pumatay. Hindi, nakasulat dito sa Biblia. Magbasa ng Biblia, manalangin, makinig, huwag kagad magagalit, magpatawad, huwag magtatanim ng sama ng loob, ano pa, huwag magsisinungaling sa bawat isa, ano pa? Ano? Di ba? Hello, nandiyan po ba kayo? Napakahalaga sa panahong ito, para sa akin po, yung maging prepared po tayo. Hindi na maling magalit kayo sa akin. Okay lang. Pero sasabihin ko sa inyo, mabigat po ang magiging parusa po ng mga ngaral. Opo. Kami ang unang hahatulan. Hindi kayo. Sa inyo, may biyaya pa. Opo, may biyaya pa. Maaaring mahina ka. Walang perfecto, kaya nga tayo mabiligtas sa pamagitan ng biyaya eh. Maaaring matigas ang ulo mo, parang si Lot, di ba? Kaya lang yung asawa ni Lot, sino yung asawa ni Lot? Naging haliging asin, di ba? Kasi sabi nga sa kanila, huwag kayo lilingon, di ba? Oh, bago gunawin ang Sodom at Gomorrah, di ba? Naalala pa niyo yan? Oh. Si Lot nagdadalawang isip eh, di ba? Umiling pa nga siya, naku, matanda na ako, taka matigas na, yung tuhod ko, ako matigas ako, di ba? Maaaring nga na sinasabi niya, mahirapan ako pumunta doon sa sinasabi mo, baka dyan na lang sa malapit na yan. O sige. Di ba? Nasa biyaya eh. Pwede ka nun. Nasa biyaya ka. Maliligtas ka. Kasi hindi naman ang kakasalanan may pupunta sa hantong sa kasakamataang espiritual. Meron ganyan. Kaya sa biyaya tayo maligtas, ayaw kong humatol. Ang pagkakataong ito ay pagkapaalala sa atin, kaya tayo nakikinig sa salita ng Diyos, binubuksan ang ating puso. Ano ba ang panahon na ngayon? Ano nangyayari ngayon sa kaisipan ng mga kabataan? Sino gagamitin sa kabataan? Pastor kayo. Hello. Sabi sa Bible, lahat tayo tinawag ng Diyos. Kaya nga may gawain kayo. Ano ba yung layunin natin ngayon? Layunin ng Diyos sa Biblia, kaya tayo tinawag para maging banal. Di ba? Sabi nga po doon sa, ito po, sa Romans chapter 1, verse 7, ito po. Sa inyong mga lahat na nasa Roma, Romans chapter 1 verse 7, kinuha ko rin po yun doon sa mabuting balita. Ayan po, ang Biblia. So, RTPDB05, ayan po. Sa inyong lahat ay nasa Roma, mga minahal ng Diyos, tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos, sa ating Ama at Panginoong Jesucristo. Tinawag maging banal. Sino ba yon? Mga mananampalataya. Ikaw ay banal. Tayo ay banal. Tingnan mo, yung banal ba ay ano? Pag nagsalita, puro kalaswaan. Ang tao bang banal ay yung mahilig sa kalokohan? Yung taong banal ba yung nagsisinungaling? Nagbibisyo? Ano pa? Ang tao bang sinungaling ay nangangalo niya? Nakikiapid? Gumagawa ng kahalayan? Ang banal ba ay ano? Hello? Ang banal po ay lumalayo sa kasalanan. Sinabi rin sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, sa mabuting balita rin po, tingnan po nyo, Ephesians chapter 1, verse 4 to 5, ang sabi doon, bago palikain ang sanlibutan, pinili
niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkakaisa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Verse 5, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Amen? Biro mo, hindi lang tayo gagawing banal, kundi ginawa pa tayong anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, meron kang katungkulan kung ikaw ay anak. Ano ba katungkulan natin ng mga anak? Di ba? Nagmamano, nirespeto natin ang ating mga magulang. Sino sa inyo ang mga anak dito na dinadambahan ng kanilang mga anak? Mananampalataya na. Sabihin ko sa iyo, baka mapunta ka sa impyerno. Dahil yan ang may parusa. Nakasulat yan sa Ephesians chapter 6. Igalang mo yung ama't ina upang humaba ang iyong buhay. Kaya nga magbago ka. Magbago tayo. Kaya nga hanggang ngayon hindi ka tayo marunong magpatawad. Meron tayong sama ng loob at galit. Ano mang pangyayari sa buhay natin. Tandaan nyo, hindi ka pa makakalaya. At maaaring maliligtas ka, pero dito sa mundong ito, hindi ka magiging produktibo. Hindi ka magiging kagamit-gamit. Opo. Kahit anong gawin mo ang pagsusumikap. Kasi sa bandang huli, mayroong reward na ibibigay ang Panginoon sa atin. So, hindi tayo naglilingkod para sa reward. Ang Diyos ang nakakaalam kung paano tayo bibigyan ng reward. Kung sino ang tapat na nanunungkulan sa kanyang gawain na binigay sa kanya o ministry. Kaya napakahalaga po yun. Pinili tayo ng Diyos para maging banal, maging Kanya, pag-aari niya. At tayo pinili upang maging anak niya. Anak tayo ng Diyos ngayon. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Ngayon, sabihin ko sa inyo, ang anak ba ng Diyos ay mahilig sa marites? Ang anak ba ng Diyos ay gumagawa ay nangluloko? Gumagawa ng kasalanan kasi sa likod o doon kasi wala naman nakakita, gagawin ko ito. Ganun ba ang anak ng Diyos? Matakot tayo, biro mo, tatawagin natin, anak ako ng Diyos. Ilagay mo sa isip at puso mo, ang ama ko ay ang ama nasa langit. Biro mo, magagawa ka ng kasalanan. Sabi nga sa Bible, sa Diyos ang dilim ay liwanag. Hello? Wala tayong maitatago sa Espiritu ng Diyos. Saan tayo pumunta? Nandiyan ng Diyos. Kaya nga, sasabihin pa lang natin, alam na ng Diyos. Kaya nga, Lord, kaya mga kapatid, magunos dili tayo kapag tayo pinagsasalitang tayo anak ng Diyos. Kaya pag natuturo ka ng anak ka ng Diyos, alam nyo, may espiritu po yan. Opo. Kaya yun po, sa lahat tayo mapunta, ang sinasabi ko, buhay ang Diyos. At tayo po naging anak ng Diyos. Iingatan tayo ng Diyos. Kaya nga po marami po ang nagiging nababago ang buhay. Unti-unti, gumaganda yung kanilang aura. Dati malungkutin. Dati wala ng pag-asa. Kasi po, pamagitan po ng transparent of anointing, yun po ang tawag. Panangangaral ka ng salita ng Diyos, tandaan nyo, meron pong anointing yan na lumalabas. Kaya kung nagpo-programa ka lang, tapos nagmamayabang ka lang, kaya ko to, hindi po. Kailangan maging damdamin mo ay layunin ng Diyos. Kasi ang layunin ng Diyos ay tawagin ng mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita, makipagkisa kay Jesus Christ, at pangalawa ay gawing banal, gawing anak ng Diyos. Diba? Kaya nga kung tayo po ay pagagamit tapos hindi nakikita sa atin ang kabanalan, mahirap. Bakit, Pastor? Ikaw ba lahat nakagawa mo? Hindi nga eh. Kaya sabi ko sa inyo, walang perfecto eh. Kasi habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kasi ikaw ay pastor o ministro o ano ka pa man, huwag mo sabihin, perfecto ka na. Kaya ka lang tayo naging perfecto dahil nga sa dugo ni Jesus Christ. Kaya nga sinabi ng 1 John chapter 1, verse 9, kung papahayag na inyong mga labi, ang inyong mga kasalanan ng Diyos ay tapat at banal na kailinisin sa inyong mga kasalanan. Marami sa atin, o baka mayroon po, hindi nag-aamin ng kasalanan at pinagtatanggol ng kasalanan. Hello? Ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Para sa akin, pero kung sa inyo po, okay lang. Maliit na kasalanan to eh. So, sa inyo na lang yan. Pero hindi ko tuturo. Yung katulad siya, sabi nyo. Kaya kami minsan, tinanong ako may nagtanong sa akin, sabi niya,
Hindi ba pag naiwanan, maliligtas naman, kaya may nakasulat ba sa Bible? Wala nakasulat na pag naiwanan ka maliligtas. Pag naiwanan ka, sabi doon, pupugutan ng ulo, kaya sinasabi na sa pangangaral, pag ikaw naiwanan at ikaw nagpatatak, di ba? Ikaw ay parurusahan. At pag hindi ka naparusahan, ikaw ay napapugutan ulo, mapupunta ka sa langit. Kasi nakasulat sa Bible. Pero pag sinasabi na pag ikaw naiwanan, ay maliligtas ka. Actually, pag nag-rapture po, ay doon po magigising ang Israel. Doon po magsisimula na ang Israel makasama, kilala sa Panginoon. Kaya nga po, merong 7-year tribulation, pinaikli lang po yun. 7-year tribulation, pagkaraan ng rapture, maiksi lang po yun. At pagkatapos ito, ibubuhos na ng Diyos ang puot niya sa mga taong nagpatatak. Pero doon may maliligtas pa. Unang-una ang Israel kasi sila ay mahuli. Hello? Hindi ko alam kung mangangaral sila kung may mga hintil pa. Kasi nakasuot sa Bible, basahin po niyo yan. Ng Roma chapter 11, pag dumating na ang takdang bilang ng mga hintil na maliligtas. Hello? May takdang bilang ng mga hintil na maliligtas, basahin niyo yung Bible. Kaya po, hindi ko sinasabi dito, pag naiwan kayo, maliligtas pa kayo. Pwede sabihin natin, huwag kang magpapagugutang ulo, ay huwag kang magpapugot, huwag kang magpatatak. Hello? At hindi ka pwede magtago. Hello? Hindi ka pwede magtago. Kasi nga, ngayon nga, hindi ba? Hello? Kahit ngayon, pwede tayong madetect ng mga tiga-China, Amerika, hindi ba? Dahil sa new technology. Tama. Hello? Ako, kilala ko sa buong mundo. Makakilala ko sa pamagitan ng technology. Hello? Kaya yun pong gagamitin ng Antikristo. Kaya maging maingat po tayo. Tandaan natin, pag makasama tayo sa rapture, kasi hindi ko sinasabing merong kaligtasan pa sa susunod. Ang alam ko may maliligtas doon, pero hindi po sinasabi mga hintil. Hindi ko po sinasabi yung naiwanan. Kasi po yung mga pinikulang pinakikita, pero ayoko magbigay ng false hope. Kasi ngayon, sabihin natin, maglalaro lang ako sa buhay spiritual ko kasi maliligtas naman ako. Gusto kong makita yung Antikristo, baka pogi siya. Di ba? Maganda yung may thrill, di ba? Di ba? Yung tatakbo ka. Di ba? Yung pupugutan ka ng tatakbo ka. Di ba? Ano yun? Di ba? Sarili mo lang yun. Hello? Kasi ang dami pong katuruan ngayon. May katuruan po ngayon, sabi nga, pag ikaw ay naiwanan, ng rapture, ito gawin mo. Meron po ngayon nagtuturo ngayon. Opo. Kaya maging maingat po tayo. Tumutok tayo sa katotohanan. Ngayon ang panahon na kung mahal mo ang tatay at nanay mo, ipag-pray mo. Mahal mo ang kuya na ang ate mo, ang mga mahal mo sa buhay, ipag-pray mo. Kasi pag dumating ang rapture, wala nang awa-awa. Hindi na pwede, Lord, pwede ba yung isama natin ang tatay ko? Hello? Nang nabubuhay ka ba? Ano ba? Nasabi mo bang mahal siya ng Panginoon? O nabigyan mo ba siya ng trucks kahit pa paano? O nakita sa buhay mo na ikaw ay tunay na Kristiyano? O hindi mo naunawan? Ano ba yung rapture na yan? Ano ba nga? Wala akong pakialam dyan. Basta ako masaya. Hello? Ang tawag doon mga passive, walang pakialam. Pero mga kapatid, kaya nga tayo dito nagkakaroon ng ito, parang sinisermonan tayo o parang medyo nagkakaliti pa yata tayo nagtuturo. Alam nyo, ito po yung papel na binibigay ng Panginoon. Kasi gusto nyo si Jesus tumayo dito. Tawagin natin. Sino makatagal dito? Baka lahat tayo umiyak at lahat tayo, di ba? Hello? O gusto nyo si Juan Bautista? Di ba? Padala dito ng Panginoon. Sabihin dito, oy mga lahi ng ulupong. Ganyan mga rasya. Hello? Pero ako tinawag talaga, sabi ko, pangangaral sa itan niyo, nangangaral po kami sa palengke. Opo po, tapos eto po, July, diyan po kami sa Kapitolyo. So, oras lang yun. Hindi naman, minsan 1 hour lang minsan 30 minutes lang Hindi po, kaya nga sabi ko, hindi po yan na ginagawa natin pero ginagawa natin ng paraan. Kasi po, para sa akin, ito po ay, sabi, Pastor, madadalawang ba sa church yun? Hindi nga. Pero kahit saan church siya umatin, yung mga napangaralan o nahipo siya ng Holy Spirit, iyon ang pinapangarap namin. Mahipo sila ng Holy Spirit. Paano sila mahipo ng Holy Spirit kung yung nangangaral ay programa lang yan? Di ba? Pakikita lang na kaya namin yan.
Alam niyo, nangangaral kami sa palengke, may mga lasing nga doon, may iyaw pa eh. Opo. Marami nag-oppose. Pagbibig, siyempre lahat ng pumunta doon ay sa mamimili at may pangailangan. Kaya may take home po tayo binibigay ng yung pang mga trucks. Bakit kayo nangangaral? Ngayon yung mga tao ay pag ganun-ganun lang, di ba? So, makita nila na yung namimigay ng trucks, totoo. Di ba? Pwede naman mamimigay tayo ng trucks, hindi tayo totoo, di ba? Hello? Sabi nga ng Roman chapter 1 verse 16, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita. Di ba? Hindi ko kinahihiya. Paano natin hindi kahihiya? Hindi ka nahihiya mangaral. Hindi ka nahihiyang sabihin na ipamuhay. Di ba? Pagkakain ka sa mall, nagpe-pray ka. Iba, hindi. Pag nasa mall, hindi na ka. May nakatingin, hindi na mag-pray. Di ba? Pag-pray pa lang, hindi na sumusunod. Sabihin ba natin, anak tayo ng Diyos. Ang anak ng Diyos, nagpapasalamat ka Panginoon doon sa Ama. Di ba? Kaya lahat ng biyaya na tanggap natin. Hello? Kaya yung kabanalan, no, yung magpakabanal kayo, sabi sa Hebrews chapter 12, verse 14, sabi, makasundo nyo ang lahat ng tao, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat, at magpakabanal kayo, yung salita magpakabanal, o yung kabanalan doon ay yung paghiwalay sa kasalanan. Hiwalay sa kasalanan. Kaya yung iglesia, pag sinabing iglesia, salitang Grego, yung eklesio, eklesia, ito ay tinawag para ihiwalay. Nakahiwalay na saan? Sa kasalanan. Pero kung iniisip mo ngayon, ang ginagawa mo tama pa rin, kahit na mali, at maraming natitisod, at maraming natadamay, at naguguluhan, so sabihin pa natin na yan ay sa Diyos? No. Hindi. Hanggang tayo po ay hindi napapanuto, matandaan po natin, hindi po tayo nagpa-programa dito, nag-a-appoint ng tao dito, hindi po, ang Diyos po ang tumatawag. Kaya nga po sabi ko doon, meeting po namin sa Matimbo, sabi ko nga kay Pastor, di ba? Kung ako pumili sa inyo, sisipakin na kita. Hello? Hindi naman ako tumawag sa kanya eh. At ayokong mag-udyok ng tao o magtulak ng tao, dito ka. Hindi. Siya po ang kinausap ng Diyos. Kaya nga nagpasalamat siya ngayon. Hello? At siya nagsisikap ngayon. Nakita niya yung pagkakamali niya. Hello? Kasi alam niya, hindi ako ang naglagay sa kanya doon. Hello? Maraming beses kinausap siya ng Diyos para doon sa gawain ng Matimbo. Marami kong na-expect doon. Marami kong potential na nakasama ko pero hindi sila pa tinawag kasi nawala sila doon. Kaya tandaan po ninyo, may pagkatawag sa inyo ang Diyos. Pero huwag kayong magmadali. Huwag kayong magkaroon ng self-appointment o appointee. Pero kayo ang makakadama kung ano yung pasanay binibigay sa inyo ng Panginoon. Yung general calling na binigay sa atin sa lahat ng manampalataya ay ang mangaral ng mabuting balita. Maaaring sa isahan, dalawahan. Basta meron kang kapatid, kamag-anak, kaklase, kumpare, kumare. Di ba kaya mo yan eh? Kasi makabagang mo na yan eh. Di ba? O pag ikaw ay tinabag na sa malaking gawain, may kababayan ka, may kababaryo ka. Di ba? May kapwa ka, hindi mo siya kilala pero mangangaral ka. So, pangalawa, live into holiness. Mamuhay sa kabanalan. Mamuhay sa kabanalan. Be holy so that you may see the Lord. Live into holiness. Mamuhay sa kabanalan. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Sabi po dito, kinuha ko rin po ito sa mabuting balita. Ang Biblia, sabi po dito, iwanan ninyo, 22, verse 22 ng Ephesians chapter 4. Iwanan ninyo ang ating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Hubarin na ninyo. Pag hinubad mo na so, wag tayong gumaya doon sa merong tao, grasa na tinutulungan natin doon. Dadalang ko ng damit, halimbawa, 4 na piraso. Ang gagawin niya, yung dating damit niya, tsaka yung 4 na piraso, pag sususunin, kaya sama ng amoy. Kaya ang ginagawa ko, hubarin mo yan. Tapos, bibili ko ng sabon, maliligo yan, mahigit 1 oras na mahigit. Tapos, gugupitan ko ng buhok, grabe. Opo,
Nagawa mo yan, pastor? Oo. Kasi binagawa ko ng Diyos eh. Dati wala akong pakialam doon. Biro mo taong grasa. Hello? Hindi ko sinabing gayahin niyo ako, pero nilagay sa akin ng puso yan. At minsan sinasabihan ko yung mga kapatid, minsan nandito yun eh, di ba? Sabi, pagdating dito, kasi mabaho nga. Sabi ko, hindi. Tao din yan. Baka yun na pagsubok sa iyo ng Diyos kung paano mo siya tatanggapin. Hindi po ang church ay puntahan lang ng mga sosyal na tao at ibababangong tao. Hello? Kahit sinong klaseng tao siya, kahit merong hikaw siya, meron siyang nakatayo ang buhok, walang problema. Ang mahirap yung nasa looban, tumayo ang buhok at saka nagkulay. Naku po, Diyos ko, kaya aalis na dito. Sabi ko, Lord, kuhanin mo na ako, hindi ko na kaya to. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka ganun, ano? Okay, sana, salamat. Pero kung ganun ka na, nakikigaya ka na, pananamit, may hiwa dito, may nakalabas yung pusod. Hello? Ako, sakit naman, pastor. Sino magsasabi niyan? Hello? Pumunta dito, hindi dapat naka-short. Yais natin ang ating pananamit. Kasi ito ay banal na lugar. Bahay-sambahan to ng Diyos. At ikaw mismo ay templo ng Diyos, ng banal na Espiritu. Hello? Magalit na kayo sa akin. Bato-bato sa langit, tamaan ay magsisina. Amen? Iwanan nyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo, hubarin. Alisin natin, may amoy yan, hubarin mo. Yung bagong damit ay suot mo. Meron ba naligo na isusot niya yung dating damit? Baho na, kahit anong, di ba? Tapos mabango yung sabon mo, maghahalo yung baho at saka yung bango. Lalong bumaho na sang siguro nun, di ba? Mabango at saka mabaho pinagsama. Hello? Dahil sa masasamang dating ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Totoo po yan. Kahit tayo napapahamak, nalalayo sa Diyos, nagagamit tayo ng dyablo, dahil nga po yung dating pagkatao ay nandiyan pa. Pero purihin ng Panginoon dahil bigyan tayo ng bagong pagkatao sa pamagitan ni Jesus Christ. Pero nasasayang yan. Bakit kanyo? Kasi matigas ang ulo natin. Yan po ang problemang ng mga church ngayon. Hindi ko sinasabi nga punta kasi impyerno, marami ang matigas ang ulo ay sumunod. Kasi nga po, hindi gusto yung programa. Kaya nga sabi ko, sige, maghanap ka ng magandang programa. Hello? Pero yung kabanalan, kahit anong programa mo, kailangan nakasangkap yan. Iyan ang essential. Iyan ang matter, di ba? Iyan ang mahalaga, kabanalan. Kasi pag walang kabanalan, hindi makita ang Diyos. Amen? Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, sabi doon. Verse 23 ng Ephesians chapter 4. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Opo, kaya naman tayo nagkakaganyan dahil sa kaisipan natin eh. Opo, lalo yung nadidinig natin. Inadidinig natin sa kapwa natin Kristiyano. Sa amin okay naman to. Okay, sa kanya. Hindi po okay yun. Hindi lang siguro alam ng pastor. Kasi maraming pastor sa amin, kaya nga marami kaming masasabi na naging problema. Ngayon nga po may nasisirang tahanan. Biro mo, pareha silang leader, tapos nagkaroon sila ng relasyon. May asawa yung isa, tapos yung isa, pareha silang pinalayas ng pastor. Alam niyo nung pinalayas ng pastor, meron na palang, marami pala doon na hindi na maatin at bumalik sa church. Sabi niya, pastor, totoo lang. Hello? Hindi niyo alam yan. Bakit ko nakwento to? Kasi ganyan po ang nangyayari ngayon. Kumikilos ang kaaway dahil sa ating kahinaan. Yan ang titignan ng dyablo. Kung saan ka mahina, diyan ka babantayan. Kasi diyan siya makaka-score eh. Hello? Kaya tayo naman, na Kristiyano, kung saan ka mahina, diyan mo bantayan ang sarili mo. Diyan ka lagi mag-pray. Hello? Katulad ko. Opo. Sabi nga po sa inyo, yabang ni pastor. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, kung sa pag-aasawa lang, wala na akong problema. Si Sister Elmi, dapat hindi ko asawa yan eh. Okay. Kasi nakareto na nga ako eh. Opo. Kaya nung makita kami nung babae, kasi tama kami edad, kung mag-uusap kami, sabi niya, pag-uusap tayong dalawa, na nag-usap kami. Para ma-close. Kasi umaasa siya na siya mga pangasawa ko, pati yung mga magulang niya. Hello? Ganda mo naman lalaki, pastor. Siguro nga. Kasi tingnan niyo yung kabataan ko. Kayo na magusga. Yabang ni pastor, ano? Okay. Hindi po.
Kaya sabi ko sa inyo, maraming binago sa akin ng Panginoon. At ang iniisip ko na lang ngayon ay kung paano ako makakatulong sa gawain ng ninyo, sa gawain ng iglesia, sa gawain ng Panginoon at sa inyo. Amen? At ang sinasabi ko ngayon, mabagal kayo ito hindi, pero darating ang Panginoon ang panahon na siguro ay makatulong sa inyo yung nasasabi ko ngayon. Amen? Sana, yun ang pangarap ko. 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Hello? Nilikha tayo ng Diyos at binigyan tayo ng bagong pagkatao pamamagitan ng Jesus Christ. At ang sabi, at nahahayag ito sa matuwid at banal na pamumuhay. Iyon ang lalabas. Maging resulta ng bagong buhay, yung ikaw ay maibigin, mapayapa, mapagpatawad, mapagpapasensya, ikaw ay magiliw, yung dati mong pag-uugali nababago. Pero pag walang nababago, hindi totoo yan. Hello? At kung kinakalimutan mo, pamumusong yan sa Diyos, pagmamakyan, at tandaan nyo anong mangyayari. Hindi kita tinatakot, pero sinasabi ng Bible, nakasulat yan, pinapalo niya ang kanyang minamahal na anak. Pero kung hindi ka paluin, hindi ka mahal ng Diyos. Hello? Maganda na naman yan. Pag hindi ka pinalo, hindi ka anak ng Diyos. Hello? Kaya kung gumawa ka ng kalokohan o hindi ka pinalo ng Diyos, una, mawala ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng kakulangan sa buhay mo, at minsan, ay nga po, naapektuhan pati kabuhayan, yung profession mo, yung pansarili mo, o maaaring i-bless ka ng Panginoon, kasi po, gagamitin ka na ng demonyo ngayon eh. Kasi i-open ng demonyo yung kayamanan ito para sambahin mo siya. Maraming nangyayari ngayon, nagtatago. At marami kong nakausap na mga mayaman. Kinakausap ako, ganito, ganon. Ano gagawa ko? Di ba, naghiwalay sila. Opo, totoo po. Kaya nga, mayaman. Pero bakit gano'n? Kaya naging tanong ko, bakit pwede pala yun? Sa harapan ng Diyos, kahit sumasamba ka, kahit ikay namumuhay sa kasalanan. Kasi nga, meron man siya nakasulat sa Bible, di ba? Yung nagtanim ka ng trigo, o tapos merong sumulpot ng mga damo. Ang sabi ng mga katulong doon, alipin, sabi niya, bubunutin na po ba namin ng damo? Di ba? Sabi ng Panginoon, ng may-ari, sabi niya, huwag mo na, baka mabunot pa, pati yung trigo. So bayaan na natin pagdating ng panahon ng pag-aani. Paghihiwalayin naman yan yung damo at saka ano eh. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Trigo ko, hindi ako damo. Ang damo, tinanim ng masama. Yung may kaisipang masama. May pagnanasang masama. Hello? Kaya buksan natin magbasa tayo ng Bible, marami tayong matututuhan. Galatians chapter 5, verse 16. Mga bata dito, kabisado ito eh. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sa ibang salin niyan ay yung lumakad kayo sa Espiritu at huwag niyong pagbigyan ng nitpitan ng laman. Pero dito naggandahan ako sa translation na sabi niya, ang Biblia, sinabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng laman. Hello? Ito po ay gawain natin. After na tayo ma-born again, after na tayo sumanggap kay Jesus Christ, may part tayo. Hindi ito yung magic na babaguhin ka ni pastor. Hindi po. Ikaw ang kapasya ngayon dahil kasama ng Holy Spirit, yung buhay mo ngayon, i-align mo. Alam mo, i-align. Yung naka-align diretso. Di ba? Diretso. Hindi yung nauna laman, ito ang Holy Spirit. Pag linggo, gaganon ka. Pero pag Lunes hanggang Sabado, laman ko muna, ako muna. Dapat mamatay po yung I at ang mabuhay si Jesus Christ. Hindi na yung ako ang mabuhay sa atin. Dapat ang mabuhay sa atin si Jesus Christ. Yung makita sa atin. Kaya ba natin yun? Kaya natin yan. Nakasulat sa Bible. Hello? Kasi hindi mo lang sinasaisip. Minsan nahihirapan ako, pastor, kailangan, paano tulungan mo ako pag pray mo ako? Pag nagbasa ka ng Bible, andyan na, di ba? Tapat ang tumawag sa inyo, sabi nga dito. Sabi doon sa 1 Thessalonica, di ba, yung naway maging malinis ang inyong buong katauhan. Katawan, kaluluwa, espiritu. Tatlong bahagi ng ating katawan. Pero sabi dito sa bandang huli, sa verse 24, sabi dito, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Hello?
Gagawa ang Diyos sa iyo. Kaya lang matigas ang ulo natin. Binabarahan natin ang gusto ng laman natin. Gusto ng laman ni puro sarap. Ayaw ng hirap. Hahayo. May lakad kami. May outing kami. Hahayo. Ay, kasi mainit ngayon, pastor eh. Baka umulan. Baka abutan tayo ng ulan. Maaga yung, hello, di ba? Hello? Pero hindi po ako yun. Nasasabihin ko, ay sinusumbatan ko kayo. Hindi po. Kaya sabi ko, pagka may hahayo, balik mo na lang po kayo dito. Kung sino yung babalik, naniniwala ako na yun ay kinakausap ng Diyos. Pero ngayon, lahat tayo kinakausap ng Diyos. At pwede naman yung mga mangaral tayo kahit hindi araw ng linggo o araw ng programa, kahit doon sa kapitbahay natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga bakanting upuan na to, kulang pa yan yung mga upuan natin dito eh. Kaya bibili pa nga tayo ng upuan. Alam mo bakit? 1:1 lang tayo, makapag-akit tayo ng kaluluwa. Tingnan nyo, ilan tayo ngayon dito? Plan natin 60 o 70. 1:1, di ba? Isang tao makapag-akit ng isang kaluluwa. Palagay nyo, magkano na? 140. Gano'n ang laman ng kapilya na to? 200, siksikan na. Hello? Ganun ba yung pastor? Parang magic. Hindi magic yan. Parang business yan. Business yan ni Lord. Eh. Hello? Kaya yung pagyaman sa sanlibutan, madali lang eh, kung marunong ka. Hello? Ngayon, sa spiritual, madali din eh. Kaya lang, ito ang problema. Yung pagsusustain, yung papaano ito, yung yung manonoris o yung mapapakain. Yun ang problema. Pagka nagkulang na ang pagkapakain sa alam na iglesia, diyan nagkakaroon ng kaguluhan. Kaya nga po, kung ang mga leaders po hindi nagkakaisa, opo, hindi po yung nakakaisa yung kailang masaya, kailang hindi po. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit iyan ay simple lang. Alam nyo, maraming mga church nga ang hahaba nga ng damit, di ba? Pero minsan sabi natin mahaba buhok, wala silang pero titignan mo sila, every Sunday, puno sila, tapos di ba? Pero tayo pinipitasan natin sila, di ba? Tayo yung tama, tumulundag tayo, di ba? Hello, ang tunay na pagsamba, hindi yung lumulundag lang. Bahagi lang yan. Ang tunay na sumasamba, yung nagyuyumuyuko sa harapan ng Diyos. Hello? Nagsusuko ng buhay. Hello? Kaya lang, hindi natin binabaks ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, mayroong kapayapaan, may kagalakan. Kasi pag nagagalak ka, alam mo nagagalak ka, galak na galak ka, ganun, di ba? Nakasimangot ka. Tapos, di ba? Fruit of Holy Spirit, love, peace, joy, may kapayapaan ka, tapos may kapayapaan ka, pero lulugo-lugo kang ganun. Ganun ba yun? Kumakanta kayo, lulugo-lugo ka. Dahil naging emotional ako, baka maging emotional ako. Hindi! Dapat nga kasama yung emotional mo eh. Kasi nga naramdaman mo yan eh. May kapayapaan ka, may kagalakan ka sa Panginoon. Amen? Lahat na may kagalakan, pumalakpak nga sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Amen. Kaya napakaganda po yun na tayo lahat. Ayan. So, kaya nga po, sa Galatians chapter, kaya nga po, patnubayan tayo ng buhay na at hindi tayo magiging alipin ng laman. Ephesians chapter 1 verse 13. Ito po, alam natin to. Pero kung ko ito sa magandang balita, ang Biblia, sabi ito, kayo man ay naging bayan ng Diyos. Sa isang bansa niya, ano kayo ngayon? Di ba? Ano tayo ngayon? Kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Shield of Holy Spirit. May selyo na. Hindi lang yung tinatakan na may tatak lang ganon. Hindi po. Nandyan na yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay persona ng Diyos. Hello? Kaya nga sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30, huwag niyong bigyan ng kalungkutan. Huwag niyong pighatiin ng Holy Spirit. Hello? Siya'y nagtuturo. Siya'y gumagabay. May damdamin ng Holy Spirit. Binigyan tayo ng tatak ng Holy Spirit. Hindi lang tinatakan na mayroong pangalan. Pangalan lang ang dala mo. Kaya kung minsan yun po ang dala lang ng marami, pangalan lang Kristiyano. Pero hindi namumuhay bilang Kristiyano. Pero dala yung pangalan, di ba? Ang tunay na Kristiyano, may Holy Spirit. Nababago ang buhay kahit paano. Unti-unti man, hindi man biglaan, meron. At hindi siya papayag na hindi siya sasamba. Hello? Ako po masasabi ko hanggang ngayon, araw na linggo hindi ako nag-a-absent.
Pastor, ba't di kita nakita minsan linggo dito? Kasi nandun ako sa Matimbo. Hello? Kahit may sakit ako, galing ako sa basta ako sasamba. Maliban na lang kung talagang hindi na ako makatayo. Dalawin na lang niyo ako sa bahay. Di ba? Hello? 1 Corinto chapter 3, verse 16. Ayan po nga po. Doon dito sa mabuting balita, ang Biblia, sabi nga tayo, hindi ba ninyo alam? Hindi ba ninyo alam? Tingnan ang tanong nga, na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Hindi ba mo ba alam? Tabi mo sa katabi mo, hindi mo ba alam? Nung tanggapin mo si Jesus Christ, tumanggap ka ng Holy Spirit. At ang katawan mo ngayon, dyan nananahan ng Holy Spirit. Totoo ba yung pastor? Totoo yun. Opo. Yung iba, ini-ignore eh. Kasi nga, gusto ko lang yung masaya, gusto ko lang ano. Pero yung tinanggap mo siya, kaya kung minsan po ganito, no? Kaya yung iba, nangyayari po ay, binabible study ko, binabalikan ko. Nay, ligtas ka na ba? O ate, ligtas ka na ba? Sabi niya, hindi pa eh. Tapos papaliwanag ko, hindi ba tinanggap mo na si Jesus Christ? Oo. Naunawaan mo ba? Oo. Ligtas ka na. So, tinutulungan ko siya na makalawala. Kasi yung kaisipan kasi niya ang mali eh. Kasi ang kaisipan natin, kapag tayo may ginagawang masama, alam natin, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Tama. Makasalanan tayo. Pero yun nga biyaya eh. Kapag ikaw ay nanampalataya, wala ka pang ginagawang mabuti, tinanggap mo na si Jesus Christ, na unawaan mo na siya namatay sa krus at naging totoo ka na pagtanggap mo, ligtas ka na. Kaya nga po, paulit-ulit ako sa salvation. Taga kayo nagtuturo. Ganun po ang gawin natin. Tanungin natin, ligtas ka na ba? Hello? Kasi seal na tayo ng Holy Spirit. At dito, yung Holy Spirit na yun, nando doon, nananahan sa atin. Kaya nga mababago tayo eh. Tutulungan tayo ng Diyos. Kaya lang, hindi tayo mababago kung hindi tayo makikipag-coordinate o makikipag-ayon sa Holy Spirit. Andiyan ang Holy Spirit, ito ka, a-align ka. Kung ano sinabi ng Holy Spirit, sa magang ito, pagising mo, anak, mag-pray ka muna. Opo, mag-pray muna ako. Bago ka magmumog. Kasi sa harapan ng Diyos, kahit pagtayo mo pa lang, hindi ka pa nagmumumog, pwede ka na mag-pray eh. Yung iba kasi, wag sinabi ni Lord, magmumug ka muna at saka sige po. Hello? Yun ang ibig sabihin. Kaya lang, everyday may pangangailangan ng laman eh. May lakad, nagmamadali. Ano pa, masarap yung pupuntahan namin, baka malate ako. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, kahit malate, okay lang kasi naiunawa naman ako ni Lord. Ganun ba yun? Palagay nyo, ganun ba yun? Hindi. Kaya kung minsan gusto natin maraming pagkapala, makita, maraming himala, hindi makita. Kasi ang himala ay tutugon lang yan kung may kabanalan tayo. Maraming himala tayo makikita, mga kapatid. Para sa akin, hindi ako perfecto, pero yun ang sinisikap ko. Maranasan in signs and wonders and miracles. Alam niyo, yung Father's Day, kumain kami dito po sa Robinson. Nakita ko doon, ang daming mga magulang naka-wheelchair. Sabi ko, Lord, sana pag minsan kausapin mo ako, may pag-pray ako doon, makalakad. Sana gano'n. Di ba? Kasi nakasulat sa Bible yan. Pero sabi ko, Lord, siyempre, hindi naman ako tinakausap ni Lord. Eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nangyayari po ngayon yan. Hello? Nangyayari yan. Alam niyo yung pinag-pray po natin? Ngayon, nakakalakad na. Di ba, yung hipag po ni Sister Elmi, yung bayo ko po, tumawag sa akin ang kapatid ko, iyak ng iyak. Sabi niya, hindi na siya gumagalaw. Sabi ko, lakas ang loob mo, buhay ang Diyos. Tapos punta namin, sinabi ko, buhay ang Diyos. Sinabi ko sa kanya, tapos sa mga pamangkin ko, sige, mag-pray tayo. Hindi ko nakita yung bayo ko. Alam niyo, pag-uwi namin, kinabukasan po, inalis na yung tubo. Nasa ICU. Pagkaraan ng ilang araw, nilabas na po. Hello? Sinabi ko sa nila, huwag kayong matakot, buhay ang Diyos. Kasi totoo ko, buhay ang Diyos. Kung mamatay yun, buhay din ang Diyos. Nilaw. Hindi ako Diyos para buhay siya, pero buhay ang Diyos, may pag-asa. Pag-pray natin, ngayon kung mamatay siya, abig sabihin, wala bang Diyos? Meron rin. Hello? Yun ang tagdaktan para mamatay siya. Hello? Pero gawin natin part natin. Pananampalataya, tatagan natin.
Eh kung mamatay, ibig sabihin, wala kang pananampalataya, meron. Pag ginawa mo ba yung part mo, pag pinag-pray ka ng may sakit ka, agad gagaling. Eh paano kung namamatay? Ibig sabihin, wala kang pananampalataya? Hello! Yung ginawa mo, nag-pray ka sa may sakit, yun ang act of pray. At kaya hindi siya gumaling, mamamatay na talaga siya. Ang dahil ko pinag-pray may cancer. Pero naunawaan nila yung kasalanan at pagligtas ng Panginoon, yun ang biyaya. Na Bible study ng 2 months, 1 month, 2 weeks, 1 week. Minsan nga, 1 day lang. Kasi may cancer, namatay na siya, ginamit tayo ng Diyos. Isa lang sabi ko, buhay ang Diyos! Hello? Siyang namatay sa krus. Yung 13 araw na buhay na muli. At siya ang magliligtas sa atin. Hello? Nagawa ba natin yan? Eh tayo mahilig. Alo ka, organ lang tayo mahilig. Pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa, wala. Tamimi. Sige, ikaw na mag-share. Basta ako dito na lang. Hello? Kahit magbigay ng trucks. Magbigay. Hello? Ito yung panahon. Siya sabi ng malapit na dumating ang Panginoon. Paano kung bukas? Paano kung 2027 dumating na ang Panginoon? Paano kung 2000? Sino ba nakakaalam? Wala nakakaalam. Paano? Paano kung yung tatay at maampong, ay lolo mo ay mamamatay na hindi mo, dinadalo mo pero hindi mo nasabing mahal ka po ng Diyos, buhay ang Diyos. Hello? Wala man lang narinig sa iyo na bilang Kristiyano at walang nakita sa iyong patotoo bilang Kristiyano. Hello? Mahirap yun. Kaya nga po, mga kapatid, ay sa ngayon, hindi ko sinasabing maging malungkot ka, seryoso ka, hindi po. Kung may lakad ka, mag-outing ka o ano, walang problema dyan. Kumain ka sa labas, walang problema dyan. Hindi naman tayo inaano ng Panginoon. Kung ikaw ay kumikita ng malaki, reward mo sarili mo, bumili ka ng damit mo, sapatos mo, di ba? Kaya lang, may sinasabi sa Bible, pagkasasaganahin kita sa lahat ng bagay, upang may magamit ka pa sa pagkakawang gawa. Higit pa sa iyong pangangailangan, tama nga, di ba? Nakasulat sa Bible yan, higit pa sa iyong pangangailangan, pagkapalain ka ng Diyos. Pero meron kang papel para tumulong sa mga nangangailangan, di ba? Ang tanong, pinagpala ngayon, tumutulong ka ba kahit piso nagbibigay ka? Hello? May mission tayo, may needy tayo, di ba? Hindi mo alam kung sino binibigyan natin, pero tandaan natin, meron po tayong papupuntahan yan. O baka diyan sa labas, masama naman ang ugali niya, nanghihingi. Bisang ganun, di ba? Malaking katawan, bakit hindi nagtrabaho? Alam po ba nyo, kaya nga minsan po, mahirap eh. Mahirap po na sabihin natin tayo po ay banal. Pag hindi po natin pinamumuhay ang salita ng Diyos. Mamuhay tayo sa pag-ibig, kahabagan, mahabag tayo sa mga tao. Kahit siya malakas ang katawan, tandaan natin, hindi natin siya malalapitan kung hindi natin gagamitin yung strategy ng salibutang ito. Paano yun? Gamitin mo yung nasa salibutang ito para sila ay lumapit sa Diyos. Amen? Bigyan mo siya ng damit, bigyan mo siya ng pagkain, di ba? Makikinig sa iyan. Hello? Sabi nga ng isang missionary, nangangaral ako sa isang tribo, tapos may nagsalita doon, sabi niya, Pastor, hindi kita magdinig kasi hindi pa po ako kumakain. Ang ginawa ng pastor, nagluto ng pagkain, pinakain muna yung mga nasa tribo. At nung kumain na, tinuruan niya kahit maghapon, di ba? Nakinig sa kanya. Hello? Bakit po? Ginamit niya yung pagkain. Hello? Minsan ganun po. Huwag tayo mag-assume na marami tayong maakay kung tayo mismo, hindi naman tayo naglalabas. Meron tayong lalabas. Ano may lalabas natin? Yung pangiti natin, yung pagkamay natin, yung pagkakaroon natin ng panahon sa kanila, pupuntahan natin, dadalawin natin. Di ba? Ganyan po ang ginagawa ng Jesus Christ. Mula sa langit, bumaba dito sa lupa. Tama? Meron siyang aksyon. Di ba? Ng pagparito. Tayo naman, hindi tayo makakaakay. Kung minsan kaklase natin, hindi natin andyan lang hindi natin matabihan doon sa silya niya. Sabihin natin, mahal ka ng Panginoon. O sasabihin niya, crush kita. Ganun pala ang sasabihin, hindi yung hello! Kaya nga babae sa babae, lalaki sa lalaki dapat. Hello? Nandiyan po kayo? Sabi nyo, Pastor, bumaba ka na dyan. Hello, sabi nga, pangatlo, sabi nga dito, you will see the Lord surely by holiness. Ayan. Tiyak na makikita mo ang Panginoon mo
sa pamamagitan ng kabanalan mo. Yan ang ating teksto, di ba? Sikapin yung magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Opo, at saka magpakabanal kayo, sapagkat hindi kayo nagpakabanal, hindi nyo makikita ang Diyos. Hello, period. Nakasulat doon. At may kasunod pa yun. Tingnan natin, huwag nating gayahin po sino po ba yung pong kapatid po ni Jacob, di ba? Yung kasi dinaya ni Jacob, di ba si Esau, di ba? Yung makaawa siya kaya doon po kay Abraham. Okay, Isaac pala. Anak pala yun na Isaac, si Jacob at saka si Esau, di ba? Tama ba ako? Si Isaac, anak niya si Jacob at saka si Esau. Hello? Kasi naging focus si Esau doon sa kanyang ginagawa, pero dito si Jacob ay pinili niya yung para sa Diyos. So at saka siya ay pinili ng Diyos. Dinaya niya si Esau. Kaya nga doon sa Hebreo, sa katunod ng ating teksto, makita natin wag tayong maging daan na matitisod ang ating kapwa. Manampalataya. Pag ganon, tayo ay namumuhay na may pagsunod, you will see the Lord surely by holiness. Mangyayari po yon. Kaya nga sabi sa Hebreo 12:14 NIV, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Walang makakita sa Diyos kung hindi tayo mamumuhay sa kabanalan. Kaya mga kapatid, huwag tayong tumutok doon sa ministry. Walang problema doon sa ministry. Ang problema, ikaw mismo na nagmi-ministry, meron ka bang kabanalan? Kailan kami yung kabanalan? Sa loob lang ng kapilya. Paano sa bahay? Paano sa school? Paano sa baryo nyo? Nakikisa ka ba sa sabong? Sa wedding? Di ba? Sa inuman, sa maritesan. Ano ba yung nasa baryo pa? Hello? Kasi kaya, alam ko yan, kasi ako kilala ko sa baryo namin. Kasi po ako'y taong bantay poste. Marami kong kaibigan. Hindi sa kapitbahay namin, sa labas ng... Opo. Kaya kilala ako dyan, matanda at bata. Hanggang ngayon. Pero alam nila na bago na ako. Kasi nakita nila sa buhay ko at di na ako nakisa sa kanila na dati namin ginagawa. At marami na rin namatay. At merong kabarkada ako naging pastor din. Kahit pa paano, nagsimula sila sa El Shaddai. Nagba-Bible, tapos bandang huli na born again. Hello? Cleanse your heart. Matthew chapter 5 verse 8. Sa mabuting balita, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hello? Basahin niyo yan. Matthew chapter 5 verse 8. Mapalad ang may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kailan natin makikita ang Diyos? Alam nyo, minsan nagpe-pray tayo, di ba? Nagpe-pray tayo. Gusto natin yung kasagutan. Kaya hindi tayo masagot ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 59 verse 2, sabi niya, kasalanan mo naging dahilan kaya hindi niya marinig ang pagdaing mo. At naging dahilan ng paglalayo ninyo. Kaya kung minsan po, akala natin marunong tayo manalangin. Pero kung minsan, natatagalan. Akala natin, nagwe-wait lang tayo. Hindi pala wait. Talagang hindi tumutugon ng Diyos kasi may kasalanan ka. Hello? Sino nakakaalam kung may kasalanan ka? Ikaw. Yung basic lang, di ba sabi, nagbabasa ka ba ng Bible? Nananalangin ka ba? Kahit hindi ka mag-notebook, di ba? Hindi man alam mo nakasuot sa'yo mag-notebook eh. Kaya lang ginagawa natin yan kasi ang tao kasi mga tuso tayo tuso. Opo, pag hindi na check, di ba? Ganun tayo eh. Yung di ba? Mandaraya tayo. Yan po yung natural natin mga tao eh. Di ba? Sasabihin, nagbasa ka ba ng Biblia? Kahit hindi. Sabihin, oo. Malaking kasalanan po yan. Magbasa ng Biblia, manalangin. Pag yung bumaksak, sabi nga, pag na-neglect mo yung basic, you are on sick. Meron kang sakit. At possible, demonyo ang gagamit sa iyo. Madadala ka sa immoral. Pangangalo niya, in sexual immorality, iyan po ang ginagamit ng devil sa huling panahon.
Nakakalungkot po ngayon dahil nga po, kahit sa Israel, meron silang Pride Month. Yun po. Pride, yung di ba nagpipista sila. Israel po yon. Kaya kung titingnan po niyo, sukdulan na. Kaya nga po, bakit ganun? Di ba pinili sila ng Diyos? Opo, kaya nga po sila nare-reserve at hindi po nalilipol dahil pangakuin ng Diyos. Pero bandang huli, hahatulan sila ng Diyos. Kasi hindi pa sila kumikilala sa Panginoon. At minsan ngayon po, marami pong latest ngayon ng mga rabbi na mga Israelita, sa panaginip, nagpakita sa kanila ang Diyos. Marami mga Muslim ngayon, nagpakita ang Diyos. Hindi naniwala kay Jesus Christ. Sila ay propeta lang, nagpakita sa Diyos. Ang Panginoong Jesus sa panaginip, nakakilala sila ngayon. Marami pong ganyan. Hello, tayo po, hayagan. Ino-open ang Bible. Ito nakasulat. Pero ini-ignore natin. Hello, palagay nyo, masaya ang Diyos sa atin. Paano nangyari sa bansa natin? Kailangan ng Diyos ngayon na manamagitan para po ang bansa natin mapaayos. Hello. Ano po yung nangyari sa Mindanao, yung lindol na yon? Alam po ba nyo? Sunod-sunod po yan sa Indonesia, sa Japan. Ngayon, nasa Venezuela, ito po, di ba? Paano kung gawin po sa Manila? Yung sinasabing 35,000, mamamatay ka agad. Hello? Gusto ba niyo yun? Ano nangyari ngayon sa Venezuela? 100,000, sabi po sa social media, 100,000 na, at marami pang nawawala, hindi nakikita. Nag-collapse ang maraming building. Hello? Paano kung gawin sa atin ng Panginoon yun? Hindi, mabuti ang Diyos. Hindi po. Kaya lang hindi nangyayari yan kasi maraming nananalangin. Pero hindi lahat. Kasi marami sa church, hindi totoo. Kaya nga tayo po ay nagandito para maging totoo tayo lahat. Kasi para sa akin, ayoko may maiwan. Kaya ayokong sabihin dito yung mabuting bagay lang sasabihin ko sa inyo. Sabihin ko talaga sa inyo, pwede po tayong payamanan ng Diyos. Lahat ng bagay na kailangan mo, kayang ibigay ng Diyos. Ano mo pangarap mo, kayang ibigay ng Diyos. Kaya lang, mga kapatid, lahat ng nasa mundong ito, maiiwanan mo yan. Ang napakahalaga, makasama tayo sa rapture. Kaya nga, hindi masama na maging mayaman ng isang Kristiyano. Ang masama, yumaman ng isang Kristiyano at niyakap ang kayamanan, inibig ang kayamanan at tinalikuran ang kanyang ministry. So, ministry muna. Hindi muna ang Panginoon. Masamba pa eh. Hello? Kaya nga makita natin ang Panginoon, itatak natin sa ating puso. Hindi natin makikita ang Diyos kapag hindi tayo namuhay ng ganito, ng may kabanalan. Hello? Cleanse your heart. Mapalad ang mga mali sa puso sapagkat makita nila ang Diyos. Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Verse 25, sabi nga, sa mag-asawa daw po ito, pero ito sa iglesia din po. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ayan po. Upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Verse 27, ang sabi dito, ginawa niya ito upang ang iglesia, tayo po yon, ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis o kapintasan ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Hello? Ito yung requirement na para tayo po ay makaharap sa rapture kay Jesus Christ, kailangan wala tayong kulubot, wala tayong kapintasan, banal. Magagawa ba yun? Gagawin nga tayong banal ng Holy Spirit. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa iyo. Ngayon, kung wala kang Holy Spirit, hindi ka pa born again, hindi ka ligtas, hindi ka totoo. Paano kung malalaman mo may Holy Spirit? Mararanasan mo. Hindi mo alam yun? Minsan, ayoko mo nang matindito kasi lagi akong tinatatamaan ni pastor eh. Pero nandito ka pa rin. Umatin ka pa rin. Holy Spirit yun, hindi ikaw yun. Kasi kung ikaw lang yun, wala ka na dito. Hello? Sabihan lang kita ng mga bigat kayo, naalis ka na dito, di ba? Pero pag nasa yung Holy Spirit, kahit anong bigat ang sabihin sa iyo ng mga ngaral, babalik at babalik ka. Dahil sa Holy Spirit. Totoo yun. Kaya nga nakakatayo tayo dahil sa Holy Spirit, hindi dahil doon sa sermon. Hello? Kung sa sermon lang, ang dahil tinatamaan. Hello? Sino tinatamaan sa inyo? Taas ang kamay. Ayaw namin, di ba? Kasala na tayo, ayaw kayo maimin eh. Hello? Pero alam ko may tinatamaan eh. Di ba? Hello? Pero, hindi ako
humingi ako ng tawad sa Panginoon. Kung ako man po ay sumalabis, pero sa totoo lang, kulang pa yung sinasabi ko. Kasi ang dami sinasabi sa akin si Lord. Alam ko, minsan po, hindi naman natin kayang lahat. Pero para sa akin, may kampante po ako. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, siya may-ari ng iglesia. Siya nga mag-aayos sa iglesia, hindi ako. Pero kung ako mag-aayos sa iglesia, siguro tanda ko na ngayon at may sakit na ako ngayon at nakatulala lagi ako. Kasi aasahan ko na lang yung sarili ko eh. Hello? Kung kayo lang po titignan ko, hindi na ako matatagal dito. Hindi, Pastor, masyado ka naman mga ano. Siyempre lahat tayo may kahinaan. May kakulangan. Eh mismo ako may nahanap sa sarili ko. Tama? Tao din naman ako eh. Ang kagandahan lang may Holy Spirit, kaya nga nandito ako ngayon eh. Pero kung walang Holy Spirit, hindi niyo makikita dito. Hello? Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Haharap tayo sa Diyos. Sa rapture. Wag niyo ilagay sa isip niyo, pag naiwanan ako, hindi na ako magpapatatak. Papupugutan lang ako ng ulo. Ganun ba ang sinabi sa Bible? Walang sinabi ganun sa Bible eh. Hindi ko alam, pero may maliligtas kasi mga ngaral doon, ang mga Israelita. At wala ng Holy Spirit noon. Dahil sinabi sa ikalawang Thessalonica, hindi pa lang ito nagaganap dahil merong pumipigil at ang pumipigil din ng Holy Spirit. Kaya nga po, hindi pa lumilitaw ang Antikristo, pero naghahalin na siya. Ngayon, nagpapakilala na. Di ba? Nakikita nyo ngayon. Diba? Ang dami nangyayari. Robotized. Di ba? Mga robot, lumalabas na ngayon. Di ba? Ang gera ngayon, wala ng tao. Di ba? Technology na lang. Hello? At kahit tao, nagagawa na ngayon, nako-clone na. Di ba? Ano pa nagagawa? Ano pa ang hindi nagagawa ng technology ngayon? Palagay nyo. Share mo nga dito, pwedeng malaman to ng buong mundo, di ba? Kahit wala tayong camera dito. Hello? Mateteres kung ano yung sinasabi ko, pwede. Hello? Yan ang gagamitin ng Antikristo. Kaya nga sabi, palihim na siyang kumikilos. Anong pinag-usapan sa Amerika? Yung UFO. Nagpapakita na. At sinasabing may alien na darating. Paano kung nakakita ka ng alien dito? Hindi mo nabasa ang Bible. Actually, ang alien, mga demonyo rin yun. Yung mga fallen angel, yung mga demonyo, matataas po yan. 9 foot po ang taas niyan. Hello? Isa pong bata na nagpatotoo na siya po ay sa Amerikano po yan, born again yung anak siya ng born again. Anong paltaya? Siya po ay nalunod sa swimming pool, bata. Tapos, sinurvive siya, tapos dinala sa ospital. Tapos nasa ospital, sabi niya, nakakita ko ng anghel. Gano'ng kataas? Sabi ng pastor. Sabi, 9 foot po taas. At nung ako'y kasama sa grupo ng mga albularyo, ang nakikita po nung aming namumuno sa amin, alam nyo, mataas, kulay itim naman niya siya. Mataas, 9 foot din ang taas halos. Iyon ang fallen angel, ng mga demonyo. Hello? Kaya possible, yung UFO, yung sinasabi na mayroong darating na alien, huwag kayong magugulo. Tumuto kayo sa salita ng Diyos. Malapit na dumating ang Panginoon. Hindi kailangan alamin natin yung UFO. Kasi pinag-uusapan na yan. Gugulo yung maisip mo. Ngayon pa lang, hindi ka nababago. Ba't mo sinabi, Pastor? Kaya nga, inuunahan ko na lang po kayo. Pinag-uusapan na ngayon yan. Ang dami nangyayari. At tandaan nyo, ang Antikristo gagawa ng himala mula sa langit. Pwede tayong madaya, pero may himala sa Bible. Anong himala sa Bible? Sa pamamagitan ng Jesus Christ. Magkapagaling tayo. Amen? Huwag kayong matakot na sumunod sa kalooban ng Diyos. Matakot tayo, lumalayo tayo sa katotohanan na salita ng Diyos. Pagka ganun mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi kayo makakatapos sa pag-aaral sa mga kabataan. Panalangin natin, lahat kayo makatapos.
Sa board exam, makakuha kayo ng board exam, bumasa kayo, magkaroon kayo ng mga gandang trabaho. Pero hindi po yun ang doon tayo nilalang, yun ang layo ng taga ng Diyos sa atin. Manapa, masasabi ko sa inyo, kayo nagtagumpay, saan man kayo naroon, huwag niyo kakalimutan mag-share ng salita ng Diyos. May ka-office ka? Gusto mo ba yung ka-office mo, mamaya mamatay na, hindi mo lang nasabi born again siya? Born again ka? Hindi niya alam yung born again ka? Paano kung mamatay na yung kasama mo sa trabaho, katabi mo sa office, kaklase mo? Paano ngayon ang nangyayari ngayon ng mga batang nalululong na sa mga laro, sa mga gadget, di ba? Na nagbuudyok sa tao para pumatay. Hindi man biglaan, pero pag nakaranas na yung bata na yon ng depression, ng anxiety, yung nabubuli, dahil nakatanim na sa isip niya yung madaling pumatay, yan ang ginagamit ng tools ng demonyo. Kinukondisyon ang isip ng tao para tanggapin natin lahat ng bagay at magawa natin yon. Gayun din po sa Biblia. Kaya nga mayroong pag-aaral ng Biblia, ina-advance tayo. May rapture, may paghuhukom, may impyerno. Pero hindi tayo nakakondisyon doon eh. Nakakondisyon pa rin tayo doon. Dadala tayo ng sanlibutan. Anong masarap, dapat nakakondisyon na isip natin para alam natin kung saan man tayo naroon, Kristiyano ako. Hindi ako matutukso. Matukso man ako, balik kagad ako dito. Mali ito, alis kagad ako dyan. Yan ang nakuha nyo, ibig sabihin. Huwag tayong makondisyon na kailan magsikap lang tayo, gusto kong yumaman. Yung mga kapatid, madali po yumaman. Ang daming yumayaman ngayon. Pero hindi po masama na ikaw ay Kristiyano, kabataan ka, yumaman ka. Hindi masama yan. Ang masama na sinasabi sa Bible ay ibigin mo ang salapi. Ibigin mo ang salapi. Gawin mo siyang Diyos. Yan lang po. Sa mga magulang naman, napabayaan ang mga anak. Pinalalaki sa cellphone. Hindi natin nababantayan. Nakakondisyon pong isip nila eh. Pag dumating ang panahon na nagkakagulo na sa loob ng pamilya, naghahanap na siya, yung natutuhan niya doon sa cellphone, yun ang i-apply niya sa buhay niya. Nakondisyon na siya eh. Hello, hindi ba nyo pinag-uusapan ngayon ng ating gobyerno kung paano gagawin? Dahil nalaganap na ngayon ang nangyayaring patayan sa mga kabataan at ay sinasabi, hindi nga sila makukulong dahil 15 years old pa lang sila o minor de edad dahil sa batas natin hindi pa nga sila makukulong. Eh bakit sila malakas ang loob? Dahil nga po doon sa nakikita, napapanood. Sino may kasalanan? Magulang. Hello? Opo, magaling kayo sa akin, magulang. Pinababayaan. Andiyan mga anak ko, si Angel, kahit nung high school yan, pinagbabawalan ko. Wala, nakakaawa sila. Wala silang cellphone. Totoo, hindi naman kaya naman bumili. Pero makatapos sila, hindi, bumili kayo sa kahit 10. Nasa magulang yan. Kaya lang, mga kapatid, hindi ko po kayo susumbatan, may pag-asa pa. Mag-pray po tayo. Ang pag-asa natin si Kristo, tulungan tayo ng Diyos. Wala po magagawa ang church. Kahit gawin namin dyan, itali namin ng mga bata. Hindi po. Kasi yung bata, lagi po yun sa bahay. At yung mga kabataan naman, sana gumising tayo. Hindi masama yung pagiging kabataan. Enjoy nyo yan. Huwag lang tayong lalagpas sa ayaw ng Diyos. Kundi yung gusto ng Diyos ang lakaran natin. Sa kabanalan. Wag sa kalaswaan. Baging gusto lang natin. Yung curiosity, hindi ko pa naranasan to. Ano ba yung masarap ba yun? Papaano ba yun? Curiosity. Yan ang dadaanan talaga ng kabataan. Kaya may Holy Spirit, yun po ang magiging preno natin. Yun ang magpapaalala sa atin. Kaya mga kabataan, hindi po tayo
pipilitin sa ating sarili. Mag-pray lang tayo lagi, sumunod sa kalooban ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia, tingnan nyo, kikilos sa inyo ng malakas ang Holy Spirit. Tayo po ay manalangin. Bago tayo manalangin, gusto ko po ngilingin sa inyo, ilapit natin ang ating sarili. For 1 minute, sabihin natin kung sino tayo. Yung narinig mo ngayon, hindi lang para sa iyo yan, para din sa akin yan, sa atin lahat. Lahat tayo may pananagutan. Anak tayo ng Diyos, may Ama tayo sa langit. Tama ba yung relasyon mo sa Ama mo? Ama mong nasa langit? Yung Holy Spirit na binigay sa iyo, kasama mo. Tama ba ang pakikitungo mo sa Holy Spirit? Sumusunod ka ba sa gusto niya? Ikaw nakakaalam yan. Ang salita ng Diyos, binabasa mo ba? At kung binabasa mo, sinusunod mo ba? Ikaw nakakaalam yan. Sige po, ilapit natin sarili. Tayo po ay manalangin. Humingi tayo ng tawad kung tayo po ay may at hilingin natin na kumilos sa atin ang Holy Spirit. Tayo po ay manalangin. Ama manal, inalapit ko sa iyo ang aking sarili. Patawarin mo po ako sa aking mga nasabit na salita, na gawa. Patawarin mo ako sa ganitong bagay, pagkukulang ko sa iyo. Puspusin mo ako na yung banal na Espiritu. Panginoon, tulungan mo po ako makalakad sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Ako na lang po manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, O Diyos, na marami nagaganap na ngayon na pagbabago. Nandiyan na ang climate change, yung global warming, yung mga malalamig na bansa ngayon na mayayaman ngayon nakakaranas sila ng tagtuyot o ng heat wave o ng pag-init ng panahon. At ngayon nakikita namin sa nakapaligid sa amin, Lord, ang kabi-kabila ng mga lindol. At hindi namin alam, bukas, bawat linggo ay may nangyayari. Pero ang alam lang po namin, Lord, kami ay kaya mong tulungan kung kami mananalangin. Lalo na ang bansa namin Pilipinas, na napakaraming banta, Panginoon, ng panganib. Lord, ilayo mo kami sa ganito, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At dalayan ko po, Ama, na ang bansa namin, Lord Diyos, ay heal mo, Panginoon, lalo sa panahon ito, na maraming kasinungalingan, kaguluhan, mga korupsyon, sabwatan sa aming pamahalaan, maging sa aming komunidad, Panginoon. Marami nakikiisa sa kasalanan. Patawarin mo po kami sa maraming pagdanak ng dugo na sinabi mo sa iyo sa Old Testament, kapag may dumanak ng dugo sa lupa, merong sumpa ka na ibibigay dito. Kaya Lord, patawarin mo po ang aming bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Dalayan po namin, ilayo mo kami sa lahat ng mga sakuna at panganib, lalo na po sa panahon ito, yung mga bagyo, lindol, sa mga natural calamity, tsunami, buhawi, landslide, flash flood, yung baha, Panginoon. At Lord, hipuin mo ang bansang ito mula sa aming gobyerno hanggang sa lahat ng mamayan. Magkaroon po kami ng panunumbalik sa iyo, Diyos. Maging sa church, O God. Lord, gisingin mo ang church, ang body of Christ, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang po kami dito sa Pablo, kundi sa lahat, O God. Na sa panahon ito, O Diyos, kailangan po namin ipangaral ang iyong salita upang marami ang kumilala sa iyo at sumunod sa iyo. Ama, maraming salamat at dalayan po namin, Lord, huwag mo kami harap sa mahigpit na pagsubok, Panginoon. Patuloy ang mapatawarin mo kami. At bawat pamilya, lalo po sa church na ito, God, Lord, sa mga parents, Lord, dalayan ko po, hindi lang po kami maging busy para patakbuhin ang aming buhay sa pagkain, sa paglalaba, sa ano pa man, paghahanap buhay, kundi, Panginoon, O Diyos, yung buhay spiritual namin bilang magulang ay maging maayos.
Sa gayon, yung aming mga anak, O God, ay masubaybayan po namin sila ng mga bagay na binibigay mo sa amin. Pagkaunawa sa insita at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At sa mga anak po, sa mga kabataan, Lord, dalahin ko po sa nangyari ngayon sa aming bansa, Panginoon, dahil sa karanasan, dahil sa maraming naranasan at daladala sa puso at buhay ng mga kabataan. Panginoon, yung mga nadidepress, Lord, dalahin ko po, buksan mo sila at paunawa mo na ikaw ay Diyos sa buhay, na kaya mo silang itayo, kaya mo silang palayain, kaya mo silang bigyan ng solusyon sa problema nila. Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan, lalabanan ang tukso ng kasalanan, maging sa pangangalo niya, sa kahalayan. Dalahin ko po, lalo sa kabataan ngayon, O Diyos, Lord, marami po ang naghahanap ng affection, naghahanap ng kalinga, naghahanap ng kadamay, Panginoon. O Lord, masumpungan nila na ikaw na Diyos na pinag-aaralan namin sa lugar na ito at tinuturo sa amin sa pamamagitan ng Biblia na mabuting balita ay Diyos sa buhay, na siya ang makakasama namin forever sa pamamagitan ng Holy Spirit, na siya ang gagabi sa amin para po kami mabago at lumakas ang loob at maharap namin kung ano mga problema. Panginoon, ito po ang aking dalangin. At dalangin ko po sa nag-aaral, makatapos po sila, elementary, high school, college, hanggang sa pagkuha ng board exam, Lord, dalangin ko po silang lahat ay makatapos hanggang sa pagkuha ng trabaho. Hanggang doon sa naghahanap buhay, Lord, dalangin ko po yung promotion, dalangin ko po yung maayos sa pasweldo, yung mga nagnegosyo, Lord, i-bless mo sila, huwag mo silang pabayaan lamang, O Diyos. Huwag mo silang layo sa iyong harapan. Bayaan mo na ang kalang puso ay laging lumuluhod sa iyo at nagpapasalamat sa mga biyaya ka na natatanggap. Panginoon, salamat po. At yung mga kapatid na wala ngayon dito, O Diyos, Lord, dalahin ko po. Ano man po ang kanilang mga problema, Panginoon, ako po yung dumadalangin. Lord, yung may mga karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, yung kagalingan, yung divine healing, ay aking inaangkin para sa kanila. Yung mga kapatid na mayroong problema, spiritual, physical, emotional, Lord, i-heal mo po ang bawat isa yung mga nanghihina, natisod, naguguluhan. Lord, pagalingin mo po sila. Physically, anumang sakit, Panginoon, sa pangalan Panginoon, spaghetti cancer, in the name of Jesus, anumang sakit ito ay aming sinasaway sa pangalan Panginoon Jesus. Ama, maraming salamat po. Purihin ka po, Diyos, sa sinabi mo sa iyo sa ita. Ikaw ang Diyos na gumawa ng lahat ng tao at walang hindi maaari sa iyo. Kaya, Panginoon, malakas ang aming loob at aming inaangkin tulad din yung sinabi. Kung kami hihingi sa iyo, ang kinin namin ay ito'y natanggap na namin at ito'y matatanggap nga namin. Lord, in the name of Jesus, lahat ng ito'y aming tinatanggap at inaangkin. Sa pangalan namin Panginoong Jesus, sa pangalan po namin Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.